Kaswabe, another machine, another experience. Kaswabe, gusto mo rin bang magmay-ari at magkaroon ng isang electric vehicle pero ayaw mo mag-commit sa pagcha-charge? Ikaw yung tao na meron kang battery, charging at range anxiety. Pati battery anxiety, no, meron na rin, di ba? Kasi yung ibang tao, malaking problema yan pag hindi na full charge. Ngayon, natagpuan mo rin sa buhay mo na wala talagang available na options pagdating sa sitwasyon ng pagcha-charge. Siguro katulad kita na nakatira sa condominium or yung iba naman walang maayos na garahe kung saan pwede maglagay ng charging wall mount. Pero alam mo, hindi naman lahat technical eh. Minsan, ikaw lang yung ayaw magbago at ayaw mag-adjust. Kaya kita mo, kung sino ka ngayon, yan ang resulta kung ano yung mga ginagawa mo kasi since last year. Mabalik tayo. Ito nga pala ay fuel-powered, pero pag ibinaneho mo, full electric driving experience ang matatanggap mo. Kakaiba siya. Hindi ito yung traditional na mga hybrid and even yung PHEV. So ipapakilala ko sa inyo kaswabe, this is the 2026 Deepal G318 and this is a mid-size rugged crossover rev SUV. So meaning niyan ay range extended electric vehicle, and pag-uusapan natin on this video kung ano ang mga dapat yung malaman and ano ang best assets niya. And after that, let's get behind the wheel para makuha ang kanyang driving dynamics and makita nyo at malaman nyo kung practical nga ba itong SUV na ito para sa buhay nyo. Kaswabe, let's begin! Well, kaswabe, talagang loko-loko ang panahon ngayon. Uulan ng malakas, biglang aambon ng konti, mamaya hahangin ng malakas. Hindi ko talaga magagawa kung ano yung original concept ko when filming a car. So sabi ko, handheld na lang ang gawin natin kasi kung mag-aantay talaga ako ng perfect na pagkakataon, which is yung weather talagang maulan, so labas na lang ako and para i-discuss natin kung ano yung mga dapat yung malaman with this Deepal G318. You have 5 options to choose from kasi ang tawag nila rito ay weightless silver gray. Ngayon, 5 ang kulay na pagpipilian and nakita natin yung trim levels niya ay 2. Pero I don't know kung available sa Auto Hub yung lower spec niya kasi single motor yun. And this one is a dual motor 4x4 and this is much powerful kaswabe. Yung dimension nito halos kasing laki talaga ng isang LC250 Prado. Ang difference lang nila, kunyari sa wheelbase, sa width, even sa length niya and height, less than 1 inch lang. Ganun siya. So, mas magaan pa ito pag i-compare natin sa isang LC250 Prado na Land Cruiser. So, dimension-wise, mid-size crossover SUV, pero kasing laki na ng isang LC250. Ilabas ko ngayon yung key fob natin, which is silver gray din ang kanyang kulay. Pero sana for me, mention ko lang, hindi naman ako nagre-reklamo, ang ganda ng badge ng Deepal. Dapat ito na lang yung naging key fob. Kaya naman nilang ilagay yung mga settings dito. Pero I don't know why. Sana ito na lang. Mukha siyang iconic logo ng idol nyo na si Kobe Bryant. Idol nyo yun kasi LeBron James ako eh. Ayan. So the exterior elements nga pala. Ayan, malapad yung pinaka-hood natin. Meron kang subtle lines na coming from doon sa taas, pababa rito. Then very rectangular and rugged ang itsura niya. You have the lower bumper na talagang pang off-roady yung itsura. C-clamp na LED, DRL with dual na projector bulb. And yung approaching angle niya is 27 degrees. Doon naman sa departure is 31 degrees. Ngayon, flush door handles meron tayo dyan. Pero once na i-approach mo to, of course, meron siyang sensor for smart entry na mag-open na lang yung dito. Liliyad sila. Kasi hindi pa tama yung pinaka-distance natin kaya hindi pa talaga siya nag-open. Pero once you press this, yan, you know, merong keyhole, hahatakin mo na lang ng ganyan. Ito, fixed na yung step board and you have the roof rails na pwedeng lagyan ng ating roof racks. Ang sukat ng mga gulong natin ay 255, 65 ang sidewall and R18. You have the black cladding. Akala mo talaga, no, Land Cruiser pag nakatagilid siya. So, 2 ang pinto natin. You have the fuel door cap and doon kung saan pwede tayo mag-charge kasi you have the option kung gusto mo, fuel-powered, pero yung battery, pwede mo pa rin siyang i-charge katulad ng mga iba. Pero ang kakaiba sa kanya, meron siyang generator, which is mamaya, dadaanan lang natin. So you have the spare wheels, tapos sidewards naman once we open the tailgate. Yan. And you have 818 liters of cargo space
up to 1,200 plus na cargo space, which is sabi mas malaki pa rin ito ng konti kesa sa isang LC250 Prado. I hope I am right. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren, pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang, kaswabe. So, eto naman yung question ko, kaswabe. Bakit naging Deepal G318? Pwede naman G300 or G-Wagon. Ay, Mercedes-Benz pala yun. Pero bago ang lahat, muntikan ko na makalimutan. Ito ay manufactured ng Changan. Ito ang kanilang mas luxurious automotive brand. Parang it's like the Toyota and Lexus the relationship. So this is Deepal coming from Changan. G318 kasi yun ang pangalan ng longest national highway ng China na nag-i-span from east to west ng Shanghai to Nepal. 5,476 kilometers na sinasakop nyon. Then, nandoon lahat, kaswabe, yung mga brutal terrains, mountains, and even yung mga beautiful sceneries. So that's why G318 ang ipinangalan nila rito kasi it speaks for itself na kayang-kayang tahakin lahat ng iba-ibang klase ng habitat na pwede niyang daanan. I mean, this is a super rugged SUV. Meron kang Easter egg doon na mountain with the G318 and doon sa tailgate niya na nakadeboss. Then sa likod na salamin natin, meron doong astronaut na mascot. So gusto nilang ipahiwatig na talagang kaya niya. Rugged siya, ready for everything. And doon naman sa mascot, kaswabe, ang nais nilang ipahiwatig dyan kasi it's by gravitational force. Pag dinrive mo ito, para kang lumulutang lang talaga. Pero they are exploring with the futuristic technology, intelligent mobility, and exploring the future. So again, yung mountain naman to explore the earth. Then yung mascot, the astronaut, is to explore the future. Parang kinilabutan ako doon. Explore the future, okay? O pag-usapan natin ngayon ang puso ng Deepal G318, which is a hard plastic cover. So hindi tayo maghahanap ng trunk dito dahil makina pa rin naman tayo. Sabi ko nga sa inyo, fuel energized ito, then hydraulic struts para mas madali na. So once na tinanggal mo itong cover natin, makikita mo ang ating 1.5 liter turbo gas engine that serves as a generator, kaswabe. Para naman yan doon sa 35.1 kWh battery. So since this is the top spec, 4x4 dual motor ito, mas malakas, kaswabe. Yung another trim level, naka 18 kWh battery lang and single motor siya. 423 horsepower and 575 Newton meter of torque, which is pag nilaunch natin to, mabilis-bilis siya. 0 to 100 ay 5.9 to 6.3 seconds, kaswabe. Ang batayan nila is NEDC. Umaabot ito ng max range na 1,000 kilometers. Ang max speed niya, 185 kilometers per hour, kaswabe. Pero okay na yon kasi electronically lock siya and wala naman tayo paggagamitan ng ganong kahaba sa mga freeway natin or national highway natin. Wala na, kaswabe, bugbog na yung camera ko. Lakas ba naman ng hangin eh. So paulan-ulan, kaya naka-shorts lang tayo. So please don't judge me. Ayan. Ayun na nga yun, NEDC is 1,000 kilometers ang max range niya. Pag WLTP, of course, mas mababa yan, around 900 kilometers. Kaya nung nakuha ko to, nasa around 895 kilometers na lang ata yung remaining niya. Pero once na nag-dynamic driving tayo, mas mababa siya ng konti, kaswabe. Ito ang nakakabigla dyan.
1.6 liters per 100 kilometers. So pag kinumpute mo yun, it's like 59 kilometers per liter kasi meron yung tinatawag na combined cycle consumption. I don't know kung paano nagiging mathematics yan. Pero nakakapagtaka dito, pinicturean ko siya bago ko siya gamitin na naka 130 kilometers plus na ako. Halos ayaw maubos kaswabe yung remaining niya na kilometers. Ibig sabihin, kahit nakikita ko doon na low bat na siya, ang layo pa ng pwedeng puntahan nito kasi ang full range niya na nakikita ko nasa 816 or 827 kilometers pa. So pinicturean ko kaswabe, ilalagay ko na lang dyan. Pero 60 liters lang ang fuel tank capacity nito. Hindi ko lang alam kung kailan last na fuel tank ito. Ay, maybe nung ibinigay sa akin, pero ayaw talagang mabawasan eh. So yun yung nakikita ko na sobrang practical kaswabe kahit sa pagdadrive ko ng diesel ko. Parang nakaka-inlove yung ganong capabilities ng sasakyan, no? Kaswabe, moving inside sa ating Deepal G318 ay ang lalaki ng mga interior elements dito. Super beefed up talaga, pero they kept it minimal lang para less traffic pag tiningnan ng mga mata natin yung lahat ng settings dito sa loob ng cabin. Umpisa na lang natin yan dito sa pinagpapatungan ko ng kamay. Nakikita mo ba? Yung manibela natin, sobrang sarap kapitan dahil ang lapad-lapad niya. Ewan ko, saktong-sakto yung size sa kamay ko. Yung ilalim or nasa likod ng mga stalks, ang hahaba at ang lalapad din. You have vanity mirrors with vanity lights na super huge, which is parang kasya yung buong mukha ko rito pag nagsalamin ako. Ang laki rin ng ating sun visor. Pag-usapan naman natin sa pinto, nagulat rin ako itong brush aluminum na opening handle, ang macho tingnan. Pati yung grab handle sa pinto, nadagdag din na meron tayong grab handle sa ating dashboard. So pag pasahero ka, ang benefit nito, meron kang pagpipilian sa taas at sa baba. It's up to you kung saan ka hawak. So ang linis niyang tingnan. Pati yung mga upuan natin, yung side bolsters, great for support kasi malalaki, very chunky. Center armrest, yan, maganda, masarap yung feel. Pag binuksan natin, you have a super deep storage. Nagsaserve siya as fridge na rin. Pero ang alam ko, parang fix yung pinaka-temperature niya. Pero ayun yun, nilagyan ko ng barya to, kaya nagulat ako, ba't ang lalamig? Yun pala, meron talagang daanan dito ng blower para mas mapanatili niya yung temperature. Meron kang kinakailangan na i-store sa right temperature, pwede mong ilagay dito. Meron kang tatlong malalaking physical switches dito sa center console, which is for EP system. You have park, sa drive modes natin, yung pang 4x4 na settings, yung locking differential. Pero ang nakakagulat dito kasi, yung lever dito, para itong ala aircraft yung feel niya kasi sakop na sakop niya yung buong palad ko rito. At kung gaano kalaki lahat ng mga parte dito, yung cup holder natin, parang medyo sakto lang para sa Starbucks drink. Pero yung mga mas malalaki na flask or thermo bottle, parang hindi siya kasya dito. Pero yung iba kasi, alam ko na pagkakasya dun Pero meron ka pa rin lagayan ng iyong physical key fob dito sa gitna. Up next naman is the heart of the cabin kaswabe, which is the 14.6 touchscreen infotainment system, and we have the 10.25 instrument gauge cluster. The notable feature dito, hindi na natin lahat to pagdadaanan kaswabe, pero ito yung nagustuhan ko. Meron siyang switch ng turn. Pag pinrest mo yan, merong gravel, ice, and snow. Pero wala naman tayo sa ganyang terrain ngayon, kaya hindi ko siya pipindutin. Baka magalit sa atin ang AutoHub Group. Pero ito yan, I don't have any idea about that kasi hindi pa naman ako nagmamay-ari ng isang SUV na umiikot-ikot talaga. Pero ang alam ko sa Mercedes, mga G-Wagon, ay pwedeng gawin yon. Capable sila. Pag inisip ko lang talaga ng malalim, parang if you're facing north, gusto mong humarap bigla sa south, nang hindi umaalis sa posisyon mo na kakain ka ng spasyo, di ba? Minsan usapan dyan, turning radius, pwede mong gawin yan. Kaya lang wala akong idea kung gaano kabilis yan. Baka mamaya yung pag-ikot natin, umabot ng 100 kilometers per hour sa pag-ikot. So, ayoko, baka magwala yung sasakyan natin. Meron siyang tinatawag kaswabe na energy management. So, energy power will be distributed equally kung ano bang klase ng drive preference yung gusto natin. Hindi ito usapan ng drive modes Meron ito na mga eco, normal, sport, ganyan. Pero ito kasi may choices ka na urban, speed, and mountain. So, pag sinabi nating urban, like ngayon, urban tayo, di ba? Meron minsan, hihinto ka, tapos move forward, then kakanan, kakaliwa, yung normal city driving. Pwede mong ilagay doon. Pero pag speed naman, para mas accurate talaga yung
pag-distribute niya ng power, all about speed. Syempre, nandyan yung maximum capability ng horsepower na kailangan niyang ibigay. Na dire-diretso, di ba? Yung continuous flow ng energy. Yun ang nakikita natin. Then, next naman is the selection for the mountain. Kasi G318 nga ito, di ba? Super rugged na SUV na ginawa talaga siya para doon sa mga brutal terrains. Equally divided or distributed yung power. Pag mountain, syempre, minsan mabagal. Tapos, di ba? Paakyat, descending, ascending, or etc. Kinakailangan mag-brake ka and meron pa siyang DVR na pwedeng makapag-record lahat ng mga dinaanan natin. Tapos yung mga emergency video na notification, pwede siya mag-store dito, hindi na kinakailangan ng dashcam. Tatawa nga ako dahil meron doon emergency video ng isa na nagmamaneho siya sa loob lang ng iskinita, biglang napabrake lang biglaan. So na-detect yun ng G318 natin, which is meron palang aso na biglang tumawid. Buti na lang hindi siya nasagasaan. Thankful siya kasi naka-respond kaagad yung makinang to. Nakakatawa lang kasi yung aso na bigla nag-iba ng direksyon. Meron itong wading depth capacity na 600 millimeters. So mataas-taas yun kasi 33 inches yun or 1 feet and 11 inches. So sa pagpunta ko rito sa aking filming location, talagang meron ako dinaanan na konting baha lang kaswabe kasi no choice naman ako. Tsaka inaral ko naman to na capable naman siya doon sa ganung klaseng area. Ang delikado is pag isusugal ko to doon sa labas ng kapasidad niya. Okay? Ulitin ko lang, hindi natin inaabuso to hanggang doon lang sa preferred na kakayanan ng G318. Did you know, kaswabe, na meron itong 31 storage apartment? Ay, department pala. Biro lang yon. So pinaghalo-halo, ang dami mong pwedeng paglagyan. Dito sa ating first row. Pagdating sa second row, maluwag siya. Super great yung feel natin. Relaxing, meron kang grab handle, seat pocket, pero yung USB Type-C nakapwesto sa bawat pinto. So ano na lang ang comment mo doon? Mas maganda ba yun? Ganong atake or nasa gitna sana dito sa mga AC vents natin banda nakaduktong yung pinaka-slotting ng USB Type-C. So it's up to you, kaswabe, okay? Wala lang siyang center armrest. Pero mabalik tayo dun sa storage departments natin. Sa tailgate, sa likod, nagulat ako, merong lalagyanan doon. Tapos sa bawat magkabilaan ng halos nasa gitna ng C and D pillar, meron kang extra na storage. 16 speakers ang nagkalat dito. Yung seats natin, available ang ventilation and warm seats ng up to 3 levels. Then, pag tumingin ka sa taas, andito ang ating panoramic sunroof, which ang settings, nandito lang siya. Kaswabe, I'll point out everything lang para at least makita mo lahat na ang meron sa loob ng G318. So first of all, this is the one and only grab handle for the driver kasi wala naman available dito sa taas. This is the door panel. Yan, ganyan siya. Okay, so switches ng window, nothing special sa mga pedals. This is the brake and accelerator. Your dead pedal is here. Then sa gitna naman, eto, kala ko anong something dito pero wala naman. So design lang. Wireless for the cellphone charging, and if you want this to be clean, and hatakin mo lang ng ganyan. So meron ka na lalagyanan, both cellphone for the passenger din, pero lalagyanan ng key fob, maliit na cup holders. Then, glove box compartment is here kahit papano. Malalim siya. Faux leather with the stitching and the DeepL badge. So, ito yung dalawa na grab handle for the passenger. Then, ito, at least, hindi siya hard plastic. So, malinis lang yung orientation sa kanya. And maganda and macho na visibility with the mountain na image dito. So, hindi lang masyadong makita dahil slanting siya pababa. This is your sunroof, yung settings. Nandito siya, and press this para magkaroon ka ng another ilaw. So, pag-usapan natin again yung manibela. This is your DeepL badge, which is kamukha ng Kobe Bryant na Mamba mentality badge. So, eto, once you press this, para yan doon sa wiper naman sa likod. Nakikita lang natin yung spare tire natin dyan, and malaki talaga itong infotainment natin, which is very good naman siya and super responsive kasi wala nang malilipat na page pag ganyan. So kompleto, ayan yung driving mode natin, eco, comfort, sport, custom, pag pinrest mo yan. So for urban, speed, mountain, then radio, tapos etong vehicle, once you press this, intelligent driving. So check natin, you have the assistance and safety assist. Yan. So, body, energy, okay, that's 19%. But I'm not worried kasi
makikita mo, maximum, meron pa tayong 818 kilometers. And pag yung gas engine na yung ginamit, meron tayong remaining na 786. Ang electric niya na natitira is 18 plus 14 is equals to 32. That's 19%. So, I don't know kung paano yung magiging cycle nila. Alamin na lang natin yan. So, this is the instrument cluster. So, you have the digital speedometer, kung what mode are you in. So, naka-sport tayo and total mileage na kinonsume ng sasakyan. You have the icon, merong ilaw, the time, and ayan, alam nyo na yung mga indication dyan and some multiple switches and even the sound is here. So, parang ganun siya. At least ito, meron ka pa rin availability ng malalaking switch for the temperature na babago and this is the blower fan level naman. So, at least hindi ka na pupunta rito para i-press yan tapos gaganyan-ganyan mo, madali na, meron ka pa rin available. Yung AC nga lang, I wish, gusto ko talaga nasa taas. Di ba parang sa kwarto, pag nasa taas, mas madali na nasi-circulate yung pagbabago ng temperature maging malamig. Pero ito nasa ilalim, parang kinakailangan niya i-push upwards yung hangin. Kaswabe, bago pala tayo mapunta sa test drive impressions natin, mas maganda, ngayon palang magkalinawan na tayo about sa isang range extended electric vehicle kasi bihirang-bihira pa lang yung meron ganito. Ang natatandaan ko, at least yung ROX na brand, naka-REEV rin. Pero ngayon, magbigay lang tayo ng added information. And ginather ko nga pala yung usual na question pagdating sa REEV. So, una sa lahat, simple lang naman, kinakailangan ba nito mag-charge? Dahil sabi ko nga kanina, fuel energized ito or fuel powered. So, it's up to you. It's flexible, kaswabe. Yes, you can charge this kasi meron tayong pinto kung saan pwede ka mag-charge. Pero meron rin tayong pinto na pwede kang maglagay ng gasolina dito. So, it's up to you. Pag ayaw mo na mag-auto start yung turbo engine natin para maging backup siya and gusto mo puno lang yung baterya natin, pwede mo palagi siyang i-charge. At least yung gasolina natin, hindi siya mapapakialaman. Next question ay, what happens when battery is low? Nako, delikado yung kaswabe. Magpalit ka na ng sasakyan. Hindi, biro lang. Yung turbo engine natin, automatically, it ignites para makatulong siya. Yan yung magsisilbi as a power plant or generator dito sa loob ng sasakyan para makapag-produce tayo ng electricity coming from the electric motor dahil na-charge yung baterya ng turbo engine. Ganun siya kaswabe. Third question ay, can you drive without charging? Ang RT dito, absolutely yes. So kaswabe, it doesn't rely doon lang sa charging. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, kung meron kayong problema sa condominium or wala kayong garahe na pwede tayo maglagay ng charging infrastructure, walang problema because the vehicle will continue to drive. Pero kung magcha-charge tayo at meron kang pagkakataon, kaya nga meron tayong option, mas marireduce niya yung pag-consume ng gasolina natin. So that's why mas mapapahaba niya yung pagbabiyahe natin. So more mileage, more happiness. Ito importante, how long the battery lasts? Usually, nasa 8 to 10 years yan kaswabe. Depende sa driving habits natin and syempre sa orasyon na ginagawa natin. Is the Reeve G318 suitable for long trips? So yun na lang, di ba? Logically speaking na lang kaswabe. Kaya nga G318 dahil longest national highway na 5,476 kilometers nang wala kang kaba pag nag-travel ka dahil magpapagas ka lang naman. So 60 liters yung fuel tank capacity, then solved na yung problema natin. Di ba? Yung NEDC 1,000 kilometers pero sobrang haba na nun kaswabe. And ngayon, I am super confused dahil 18% na lang, meron pa akong 815 kilometers na remaining. So tinatanong ko sa sarili ko, yung existence ko ngayon, bakit ganon? Dahil naka 130 kilometers na ako and yung waiting natin while filming, halos hindi siya bumabawas. Pero yun nga yun, kinakailangan talaga i-drive mo ito ng weeks. Pero syempre, couple of days lang yung nagagawa natin. Pero I am telling you the truth kaswabe, sobrang haba nito at hindi ko alam kung kailan mawawalan to ng gasolina. Yung baterya, okay lang. Pero yung remaining natin na mileage, mahaba-haba pa talaga. For long trip siya. So city, kahit saan ka magpakalayo-layo. Okay? Mag-Shanghai to Nepal ka. And the last question belongs to, is Reeve better than hybrid? So, pag-usapan natin yung pinaka-advantage niya. Wala tayong ida-down dito dahil yung hybrid maganda rin naman. Pero ito yung benefits niya. Ngayon, pag nag-drive ka ng isang Reeve na katulad itong G318, it is always driven by an electric motor kaswabe. Kasi sabi ko nga sa inyo, electric vehicle driving experience ito kahit fuel-powered lang dahil generator lang yung pinaka-turbo engine natin. Which is in comparison kaswabe,
kaswabe sa isang hybrid nagtutulungan yung makina tsaka yung electric motors kaswabe. Yung driving experience pag naka-electric vehicle ka pa rin ay syempre smoother, seamless, quieter, and quicker. So ramdam natin yung pagka-torque niya na dire-diretso yung pagdadrive and smooth laban sa isang hybrid na mararamdaman mo pa rin yung pinaka-gear shifting niya. And once again, meron itong external charging. You have the option kung iaasa mo sa gasolina or pwede mong i-charge externally, pero ang hybrid, nandun lang sa loob mismo ng machine nangyayari yung pasahan ng energy. Pero ngayon, pag naka-EV ka kaswabe, okay, dito, mas konti lang yung gastos na gagawin mo dahil bawat full tank mo rito kaswabe, aabot ka ng nasa 1,000 kilometers, tapos yung cycle consumption niya, minsan mas pinapanatili niyang mas malayo pa. Like ngayon, di ba, I am very confused dahil 17% pero 815 kilometers pa ang pwede kong takbuhin ng combination nila ng motor and engine. So, halos hindi siya nagbago na nasa 130 kilometers na yung ginawa ko and yung pagtambay natin dito na parang nasa kwarto lang ako, nag-on lang ako ng AC. Yun Lalong-lalo na pag ginamit ko ito for couple of weeks dahil ngayon days pa lang, mas makakabisado natin. Less the gastos, mas more happiness tayo kaswabe. Ang importante, wala kang charging, battery, and range anxiety. So, eto na talaga. Dalhin ko naman kayo sa ating test drive impressions. Kaswabe, driving the Deepal G318, the rugged SUV. So, alam mo, nanghihinayang lang ako kasi nasabihan ako ngayon ng taga Auto Hub na pwede ko pala ilusong sa baha para ba ipakita natin kung ano ang magiging feedback niya. Yung nakaraan, going to the filming location, baha talaga sa other side. Sabi ko, pag uwi ko na lang gusto kong itry, pero kung inaasahan talaga natin na okay naman talaga na na kuhanan ng nasa baha, mas happy sana ako kasi meron lang ako dinaanan na very short, tapos tinype ko rito, inilagay ko sa system natin yung Wade na driving niya. There's a little video or moving indication na ipinakita niya kung ano ng height nung baha. I think may mga sensor tayo. May mga sensor dito sa baba kasi yung sa mga ibang dinadrive natin, totally hindi ko talaga dinadaan sa baha. Nasakto na talagang tag-ulan ngayon, di ba? Halos may bagyo. Pero couple of days ko lang talaga siya nailabas. Doon lang ako medyo nabitin. Tapos yung film pa, sobrang ulan. Nakakatuwa lang rito, once na i-feel mo talaga while you are driving, dominant yung feel Maganda yung posisyon pag nakaupo ka, mataas siya. This is not your typical na mid-size SUV. Kasi ang body dimension niya parang halos inspired talaga sa isang LC250 na Prado. Ganun na ganun, halos ang nararamdaman natin, even the visibility. Pero sa driving, nakalimutan ko, I think hindi pa ako nakapag-drive ng Prado 250. Pero pag nasa loob ka rito, yung posisyon natin, yung direksyon ng ulo, yung eye level, even yung mga window sa dashboard, parang ganun yung pinaka naging construction niya. Maganda yung feedback ng throttle pedal natin, meron kagad siyang immediate action and very responsive siya. I mean, walang boring moments dito if you need to speed up. Mas importante sa akin, kadalasan pala, yung super torquey na sasakyan kasi hindi naman tayo napagbibigyan ng pagkakataon dito sa Pilipinas para sobrang maging matulin ka at i-reach mo yung high speed, yung maximum speed. Pero from driving a concentrated and relaxing moment, bigla mong gustong mag-overtake, alam mo hindi siya nagpapahuli. Yun yung maganda sa kanya. And yung manibela, masarap siyang hawakan. Very spacious dito. I can say the driving engagement, maganda-ganda. You feel that you are connected talaga on this machine. Hindi siya katulad ng iba na very bland lang. Parang, alam mo yun, parang disconnected kayo, walang chemistry. Pero dito, once na sumakay ka, and a lot of it talagang may entertain ka. Lalo na yung screen natin dito sa harap, sobrang daling gamitin, malaki siya, the instrument gauges, sobrang linis. I'm just a little bit confused lang kung paano nagkakaroon ng ping-pong moments yung turbo engine and the battery and electric motor sa paggawa ng electricity. Kasi habang nakikita ko na matagal ko siyang ginagamit, dapat talagang malaki yung nababawas. Pero dito, parang, alam mo yon, nagmi-meet sila talaga halfway. I mean, ang dami pang natitira. Kinuha ko to 27 kilometers total na mileage na pwede mong ibahe. Ngayon, 777 pa lang. Ang alam ko, to be exact,
halos magwa 170 kilometers na ang ginamit natin driving this from north to south. Pero dito, meron pa rin. Okay, meron yan kinalaman doon sa buong cycle consumption niya. That's why 59 kilometers per liter. Hindi ko lang masyadong ma-calculate lahat. Pero hindi ka talaga mag-aalala dito. Ayun yung kagandahan sa REEV, yung range extended electric vehicle nga. So you are driving electric motor for sa lahat ng biyahe, yun talaga yung naka-on. The turbo engine, of course, again, it is a power plant and generator lang. Ayun yun eh, hindi ka kakaba-kaba. So no need na maghanap ka, mag-browse ka or sa application ng, uy, baka meron ba ditong charging infrastructure, 'di ba? Ito at the comfort of your home, tapos mag-gasolinahan, punta ka lang, then boom, electric vehicle. So smoother, quieter, 'di ba? Yung launch mas mabilis. Ayun ang tinitingnan natin. At least you will not be stressed out dito when you are driving a REEV on this G318. So this time, kaswabe, pag-usapan natin kung ano ang mga practical things owning this G318 REEV SUV. So una sa lahat, EV-like driving experience siya nang hindi ka mawawalan ng connection sa mga gas stations. Siyempre, pag nag-electric vehicle ka na full, di ba? Wala na kayong relationship. Yung iba, nagtatampo dyan. At ang iba, namimiss nila, so bumabalik sila, tumatambay pa rin. And ano yan? Huwag kayo mag-alala kasi less fuel consumption naman. Ang ibinibigay niya, nasa halos 1,000 kilometers. And yung ping-pong system nila ng electric motor nga and the turbo engine, mas napoprolong yung mileage na pwede natin takbuhin. Yan yung nakita ko sa kanya. Even now, di ba, bumiyahe ako, halos punong-puno pa rin kung hanggang saan kami pwedeng pumunta. Sumunod, meron siyang off-road features and malakas ang hatak nito. Okay? It is a torquey SUV. Then yung body dimension niya, malaki. At least, ayun, may LC300. At least, di ba, dominating pa rin on the road. I mean, I don't wanna mention something na parang pangit sa kalsada, pero alam naman natin, di ba, meron tayong intuition na meron human nature sa atin pag malaking sasakyan, minsan mas nagbibigay ng respect sa kalsada talaga rather than sa mga maliliit. Okay? So naranasan na natin yan kasi syempre mga malalaki, maliliit, dinadrive natin, and this one sits in between the battery electric vehicle and the traditional hybrid. So kagandahan yan, hindi ka matataranta pag walang charging infrastructure kasi again, it's flexible kung gusto mong i-charge or umaasa na lang tayo sa gasolina kasi nata-charge up niya pa rin yung battery. Whatever happens, like ngayon, 17% kanina, ngayon naman is 31% ang ating battery. Okay? So, yun ang mga nakikita ko. And again, 2.7 million pesos from Auto Hub Group. Maraming salamat. So, give this video a thumbs up. And syempre, i-share mo na rin sa mga taong naghahanap ng electric vehicle pero may anxiety pa rin sa pag-charge. Visit my TikTok for the highlights. Rico Suave pa rin yan. Maraming salamat. God bless. More power and more performance.